Jessa, POV, parang gusto kong kainin na lang ako ng lupa sa mga oras na to. Ito na yata ang pinaka nakakahiyang pangyayari sa buong buhay ko. Mas nakakahiya pa ito kaysa sa nangyari sa Liliw nung tumunog ang fire alarm. I knew it! Alam kong mangyayari to kaya nagdala ko ng kasama ni Jessa dito sa kondo. Mahinahon man ngunit matalim ang tono ng boses ni Doña Monica. Napatingin ako sa kanya kasunod sa kasama nitong babae na nasa 40s na siguro. What? Gulat na nasabi ni Alexus. Mula ngayon, dito na si Linda. Sasamahan niya dito si Jessa para… No! Malakas sa sambit ni Alexus. Pareho kami ni Doña Monica na nagulat sa reaksyon ni Alexus. You can't do that, protesta nito. Hilaw na napatawa ang kanyang ina. Bakit ikaw itong nagrereklamo? Hindi naman ikaw ang nakatira dito. Nakataas ang kilay na tanong na nito. Hindi naman nakasagot si Alexus. Ilang minuto rin kaming tinalakan ni Doña Monica bago ito nagpa siyang umalis. Bago ito lumabas ay nalapitan na muna niya ako at may ibinulong. Ayokong mapahiya sa mga magulang mo. Last warning ko na ito. Mahinahon ngunit malaman ang kanyang pagkakasabi. Hiyang-hiya at marahan ako na patango. Tuluyan nang umalis ang Donya. Iniwan nito si Aling Linda na ngayon ay nagpupunas ng lamesa sa kusina kahit malinis naman yon. Halatang halata na minamatyagan kami ni Alexus. Pagkasara ng pinto ay nagkatinginan kami ni Alexus. Pareho kami napangiti at sabay pang napatawa. Nakakatawa naman kasi lagi na lang kaming butata. Umiiling-iling ito ngunit nakangiting lumapit sa akin. Sa susunod, paplanuhin ko na talaga. Yung wala nang makakapigil sa atin kahit lumindol pa, mahina nitong sabi. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. I'm gonna make sure it's an experience you'll never forget. Anito habang ang labi ay sumasayad pa sa aking tenga, kaya napapilig ako habang gumagapa ang kilabot sa aking buong katawan. Lumayo din naman agad ito at dinukot ang kanyang cellphone. Narinig kong umorder na ito ng pagkain. Nang matapos makipag-usap sa telepono ay nilingon niya ako. Umorder na ako ng pagkain, dito na lang tayo kumain. Uwi din na kagad ako pagkatapos. Anito. Sige, magpapalit lang ako ng damit. Paalam ko't kagad ako nagtungo sa silid. Pambahay na shorts at sandong aking isinuot. Paglabas ko ng silid ay nakita ko si Alexus na nakahiga sa sofa. Nakahalukip-kip ang mga braso nito at mukhang nakatulog na yata. Ang gwapo talaga at kung wala lang ibang tao ay baka tumalon na ako sa ibabaw nito. Nilapitan ko si Aling Linda at hindi ko magawang tumingin ng diretso. Kilala ko siya, isa siya sa mga kasambahay sa mansyon ni na Doña Monica. Pasensya na po kayo kanina sa nakita nyo, nahihiya kong sabi dito. Wala yun, hindi naman kita masisisi. Napakagwapo naman kasi ni Doc. Babaerong pangit niya, may mga nahuhumaling. Si Doc pa kaya na gwapo na, mabait pa. Anito. Mahina akong natawa sa sinabi niya. Pero alam mo na siguro kung bakit ako pinadala dito ni Doña Monica. Nangiting sabi nito. Pinamulahan ako ng mukha dahil sa sinabi niya. Sinulyapan ko si Alexus. Hindi ko na inabalang kanyang pamamahinga. Nagising na lang ito dahil sa tunog ng doorbell. Dumating na ang pagkain namin. Matapos namin kumain ay nagpaalam na rin kagad si Alexus. Ginawaran niya ako ng isang mainit at matamis na halik. Itutulak ko sana siya dahil alam kong nakamasid si Aling Lusing. Hayaan mo siya, para halik lang naman. Hindi to makakabuntis. Anito tinuloy ang paghalik bago tuluyang umalis. Officially ay kami na nga ni Alexus. Hindi ko na siya tinatanggi kapag may nagtanong sa ospital tungkol sa totoong relasyon naming dalawa. Siguro naman hindi magagalit si tatay kung malalaman nila ang tungkol sa amin dahil simula nang mahuli kami ni Doña Monica sa kondo ay hindi na nasundan ang landian naming dalawa. Mabuti na lang din at busy si Alexus nitong mga nakaraang araw dahil sa trabaho at negosyo kaya wala tong panahong lumandi. Mas kampante ang loob ko dahil alam kong wala kaming ginagawang kababalaghan. Ngayon lang na bakante ang oras ni Alexus. Pero nakaschedule naman tong umattend ng high school reunion nila at isinama niya ako. Parang ang ayaw ko pang sumama dahil siguradong magkikita kami sa reunion ni Elvira. Halos araw-araw ko na nga siyang nakikita, pati ba naman sa pahingang oras ko makikita ko pa rin siya. Nakaka-stress siyang kasama. Kagaya ng dati, kalit-liitang bagay ay napupuna nito.
na hindi naman niya ginagawa sa iba. Pinapalampas ko lang yun hanggat harmless ang mga ginagawa niya. Simpleng casual dress lang ang isinuot ko dahil ang sabi ni Alexis ay hindi naman daw formal ang team ng reunion na gaganapin sa isang restaurant. Sinundo ako ni Alexis sa condo at sabay na kami nagtungo sa venue. Sa tansya ko ay mahigit 30 din ang mga dumalo dahil kasama ng iba ang kanilang mga asawa at mga kasintahan kagaya naming dalawa ni Alexis. Ipinakilala niya akong girlfriend sa mga kabatch niya. Finally, may pinakilala ka na ring girlfriend. Bati ng isa sa mga lalaking naroroon. Mukhang friendly naman ang mga kaibigan nitong lalaki, ganun din ang mga kapartner nila. Yung mga kabatch lang niyang mga babae, ang medyo nakataas ang kilay nang ipakilala ko ni Alexis sa kanila. Pansin ko rin na mas marami sa mga kabatch nilang babaeng single kaysa sa mga lalaki. Maya-maya pa'y naago ang pansin ng lahat nang naroroon dahil sa bagong dating na babae, si Elvira. Napakaganda nito sa suot nitong damit na napaka-sexy pero elegante pa rin. Para siyang modelo habang naglalakad papalapit sa amin. Kitang-kita ko sa mga mata lalo na ng mga lalaki ang paghanga sa magandang doktora. Akala ko'y casual lang ang team pero mukhang pinaghandaan talaga to ng doktora. Or baka naman bilang babae na insecure lang ako dahil alam kong ex-girlfriend siya ni Alexis. Kaya natatakot ako na matutulala siya sa ganda ng ex niya at makalimutang ako ang kasama niya. Para kasi siyang bidang babae sa nobela, kung saan kasama ng bidang lalaking bagong girlfriend nito at yun ay ako. Tapos heto si bidang Elvira na parang pinakitaan yata ni Fairy Godmother at ginawa siyang pinakamagandang babae sa gabing ito. Sunod na eksena ay mapupukaw ng bidang babaeng atensyon ng bidang lalaki. Si Alexis naman yun, makakasalubong ang kanilang mga mata at muling manunumbalik ang pamilyar na damdamin sa pagitan nilang dalawa. Iko-comment naman ng mga readers ay, maglaway ka ngayon dahil napakaganda ng babaeng sinayang mo noon. At si bagong girlfriend which is ako ay unti-unti nang mawawala sa eksena. Mawawalan na ako ng papel dahil umiikot na lang ang istorya sa pagbabalikan ni na Alexis at Elvira. Ang sabi ko, gusto mo ba ng dessert? Narinig kong boses ni Alexis. Hindi ko na malayang kanina pa pala niya ako kinakausap. Ha? Kanina pa kita tinatanong kung gusto mo ng sweets, ulit ni Alexis. Sige, sagot ko. Parang ngayon lang ako nagising dahil sa pagdating ni Elvira. Wala naman akong ibang ginawa kundi ang makinig sa kamustahan ng dating mga magkakaklase at simula nang dumating si Elvira, ito nang naging paksa ng usapan nila. Kung prom night lang ito ay siguradong siya na ang tatanghaling prom queen. Sa buong batch natin ay parang kayo na yata ni Alexis ang pinaka-successful sa lahat. Grabe, wika ni isang babae, ngunit ang boses nito ay halatang may halong kilig para sa dalawa. Yung hindi masyadong obvious pero may pasaring na panunukso. Kung wala lang siguro ako dito, baka tinukso na nilang dalawa sa isa't isa. Naramdaman kong pag-vibrate ng aking cellphone kaya kinuha ko to sa aking purse. Tumatawag si na tatay, nagpaalam muna ako kay Alexis at lumayo upang maghanap ng tahimik na lugar upang marinig kong boses sa kabilang linya. Nangangamusta lang sila kaya tumawag. May 10 minuto rin ang naging usapan namin at nagpaalam na rin ako. Bago bumalik sa tabi ni Alexis ay nagtungo na muna ako sa banyo para umihi. Ipa-flash ko na sana nang marinig kong boss ng mga bagong pasok. Sayang, hindi kayo ni Alexis ang nagkatuluyan. Balita ko pa naman naging kayo pala nung college, narinig kong sinabi ng isang babae. Nagsalitang isa pang babae. Paano man naman nasabing hindi sila magkakatuluyan? Girlfriend pa lang naman ni Alexis yung kasama niya, no? Ano kayang nagustuhan ni Alexis sa kanya? Di hamak naman mas maganda kay Elvira. Wika ng isa. Narinig ko mahinang pagtawa ni Elvira. I know her. Nurse siya sa pinagtatrabahuhan naming ospital. Nung dumating ako from US, sila na. Malaman na ani ni Elvira. Ah, kaya pala. Kasi kung hindi ka nawala sa eksena, imposibleng pansinin niyo ni Alexis. Tingnan mo naman kung gaano kaganda tong si Elvira natin compare sa babaeng bitbit ni Alexis. Muling tumawa si Elvira. Guys, ano ba kayo? Huwag nga kayong ganyan. Give her a chance. Kilalanin niyo na muna siya bago niyo i-judge. Wala naman sa itsura yun. Malay niyo mabait pala siya. Kilala niyo naman si Alexis kahit nung pa mga high school tayo. Maawain na talaga. Tila isang mapangunawang tonong pagkakasabi niya. Wow, pang female lead talagang dating. Napaka maunawain. Wala sa itsura.
Lihim akong natawa na mapakla. Anong pinalalabas niya? Napangit ako? Ayos nitong gurang na to ah. Pasimple rin kong bumanat. Ilang sandali pa'y naglabasan na rin silang lahat at nang alam kong nakalayo na sila saka ako lumabas ng cubicle. Napabulong na lang ako sa aking sarili. Sige Elvira, panalo ka ngayong gabi. Ikaw ang may hawak ng corona ngayon kasi napaghandaan mo. Halatang halata naman na sinadya niyang magpahuli para na sa kanyang spotlight at dumating na kabugerong kabugera ang outfit. Gumastos pa talaga ng malaki dahil mukhang mamahalin ang suot nitong damit. Samantalang ang suot ko parang a-attend lang ng first communion. Inis akong lumabas ng restroom at bumalik sa dating pwesto ko sa tabi ni Alexus. Pansin ko na parang hindi maganda tutong mga babae sa pwesto nila na animoy kilig na kilig. Anong meron? Pabulong kong tanong kay Alexus. May artista daw, anito't nagkibit balikat. Patay na patay sa kanyang kapatid ko, narinig kong sabi ng babaeng katabi ni Elvira. Malamang isa to sa mga babaeng nasa banyo kanina, kaboses eh. Nakita ko na siya sa malapitan, sobrang gwapo talaga, sad naman na isa pa nitong kasama. Naputol ang usapan tungkol sa celebrity na magsalitang kabatch nilang lalaki na kadarating lang. Ngayon ko lang nalaman na magkatrabaho pala kayo. So doktor din pala si Elvira sa ospital nyo? Anito nakatingin kay Alexus. Yes, she's our new doctor. Tugon ni Alexus. Wow, magkatrabaho kayo? Ang galing, impress na sabi nito. Humigop muna ng wine si Elvira saka nagsalita. Actually, kami tatlo ng girlfriend niya. We're all working in the same hospital. Anito, lumingon ng lalaki sa akin na gulat na gulat. Doktor ka rin? Ang bata mo namang doktor. Anito, sasagot pa sana ako pero naunahan ako ni Elvira. Oh no, isa siya sa mga nurses na hawak ko. Anito na pinakasophisticada pa ang pagsasalita. Wow, ako pa talagang ginamit para magmukha siyang magaling. Nakaka-impress naman tong si Elvira. Hindi ka magpapahuli kahit sa mga lalaki. Puri ng isang babaeng nakaupo malapit sa kanya. Naputol ang usapan nang biglang umugong ang bulungan sa loob ng restaurant. Isang grupo ang natanaw naming padaan malapit sa amin. Siya na yan, sana pwedeng magpa-picture. Kilig na sabi ng isa sa mga asawa ng kabatch ni Alexus. Lahat ng babae nagsipaglabasan ng kani-kanilang cellphone. Nagtataka ako kung sino bang celebrity ang pinag-uusapan ng mga to. Hindi ko naman matanaw kung sino yung artistang yun dahil napapalibutan to ng maraming bodyguard. Nakontento na lang mga to na kunan ng picture ng artista sa malayo kahit hindi naman namin halos makita dahil natatakluban to hanggang sa lampasan kami. Sayang, blur yung kuha ko. Ang layo pa. Nangihinayang nawi ka ng nasa harapan ko. Ilang saglit pa ay muling bumalik ng grupo ng celebrity. Huminto to sa tapat ng table namin malapit sa pwesto nila Elvira. Tumingin ako kay Alexus. Sino ba yun? Tanong ko sa kanya. Hindi pa nakakasagot si Alexus ay may narinig na akong malakas na boses na lalaki na tumawag sa pangalan ko. Jessa? Nilingon kong direksyon ng taong tumawag sa akin. Gumilid ang bodyguards upang bigyan daan ng lalaking tumawag sa akin. Si Jared. Ah, siya pala yung sinasabi nilang celebrity. Napatayo ko nang makita siya. Mabilis tong lumapit sa akin. Nagulat ako nang kagad niya akong yakapin. Kumalas din naman agad ito. Jessa, anong ginagawa mo dito sa Manila? Masayang sabi nito. Dito na ako nagtatrabaho, masayang tugon ko. Hindi ako makapaniwalang dito pa kami magkikita, sumingit ang isa sa mga babae. Magkakilala kayo? Tanong nito. Tumawa at nagkamot ng ulo si Jared. Oo, isa ako sa binasted ni Jessa. Pabirong sagot nito. Half-truth naman talaga ang sinabi niya. Totoong nanligaw siya pero hindi naman ganun kaseryoso kasi mga bata pa lang kami noon. Nanligaw siya ng first year college kami sa Batangas. Noong Jejemon days pa nito. Hindi pa ito ganun kagwapo noon, ubod pa ng baduy. Barkada ko siya dahil sa biruan ay nanligaw siya sa akin pero binasted ko rin. Ganun pa man ay magkaibigan pa rin kami pagkatapos. Pinagtatawanan na lang namin ang pagkabasted nito. Mga bata pa kasi kami noon at hindi pa kami mga seryoso sa buhay. Balita ko ay nag-transfer to sa Manila. Nung sumunod na taon, nagulat na lang ako na nag-artista na to at sikat na. At sobrang gwapo na ngayon. Grabe ang glow up nito. Pinasadahan ako ng tingin ni Jared habang maluwang pa rin ang pagkakangiti. Hindi ka pa rin nagbabago, Jessa. Ang ganda mo pa rin. Anito talatang excitement sa boses nito.
Kagaya kung paano kami dating mag-usap bilang magkaibigan. Napangiti naman ako sa sinabi niya. Sino kasama mo? Tanong nito. Nilingon ko si Alexos at tinawakan siya sa braso. Boyfriend ko, nakangiti kong sagot. Saglit na natigilan si Jared. Ganun ba? Nito sa mababang boses at tinarap si Alexus. Halos magkasing tangkad lang silang dalawa. Inilahad nitong kamay at saka ngumiti. Nice meeting you. Ang swerte mo, ikaw palang naging boyfriend ni Jessa. Wika nito kay Alexus. Nakipagkamay naman si Alexus sa lalaki, tipid na tumango. Jared, pwede bang magpa-picture sa yung mga kasama ko? Pakiusap ko sa kanya. Napahinto to nang mapansin kanina pa nakamasid at nakikinig ang mga nasa paligid namin. Sure, nito at saka ngumiti. Tuwang-tuwang naglapitan ng mga kasamahan kong babae sa kanya at isa-isa silang nagpa-picture dito. Magiliw na nagpaalam si Jared sa aming lahat. Jessa, i-message mo ko kapag nag-break kayo. Malakas itong sabi nung medyo nakalayo na. Alam kong biro lang yun, ganun kami magbiruan noon. Kapag may kaditang isa sa mga kabarkada namin, hindi pwedeng hindi alas kahino ipapahiya. Tipikal na biruan at alaskahan ng mga magkakaibigan. Nakangiti akong kumaway dito dahil masaya akong makita siyang matagumpay na ngayon. Paglingon ko kay Alexus ay nawala ang aking ngiti dahil napansin kong kunot na palang noon ito. Manliligaw lang ba talaga? Mahina nitong sabi. Alam kong may ibig sabihin ang tono ng pagtatanong niya. Oo naman, ikaw lang naman ang naging boyfriend ko pabulong kong sagot. Manliligaw pero hinayaan mong yumakap sa'yo. Nalilit ang mga matang nakatingin sa akin. Natuliro ako sa sinabi nito. Hindi ko akalaing bibigyan niya ng masamang kahulugan. Mali ko bang yayakapin niya ako? Saka wala lang naman yun, barkada lang kami noon. Hindi ako maganda tuto sa pagpapaliwanag. Buisit na Jared kasi yun. Bigla na lang kasing nangyayakap hindi naman ako celebrity kagaya niya. Naiiling na tumuwid ng upo si Alexus. Madilim ang mukha nitong humarap sa lamesa saka tinungga ng isang inuman lang ang wine sa baso niya. Gumawa pa yun ng ingay nang lumapat sa lamesa ang basong hawak ni Alexus dahil medyo napalakas ang paglapag niya nito. Pasimple ko siyang kinakalabit ngunit ayaw niya akong pansinin. Gusto ko sanang magpaliwanag pa pero nakakahiya naman sa mga kasamahan namin dahil natahimik na rin ang mga to. Medyo naging awkward ang sitwasyon para sa kanila dahil nahalata yata ng mga to na may tensyon sa pagitan namin ni Alexus. Dahil biglay ayaw na ako nitong kausapin, madilim na rin ang mukha nito kaya tumahimik na lang ako. Mamaya na lang ako magpapaliwanag kapag kaming dalawa na lang. Nagtatampururot lang naman to at alam ko namang hindi niya ako matitiis. Aksidente naman akong napatingin kay Elvira. Nasa direksyon namin ni Alexis ang tingin nito at mukhang kanina pa yata kami pinapanood. Masimpleng tumaas ang kilay ko na may kasamang ngiti sa sulok ng aking labi. Okay, Doktora Elvira, ikaw na maganda. Pero mas mahaba naman ang hair ko kesa sayo. Pakiramdam ko pagkatapos ng reunion na yon ay mas lalo pa akong pinag-iinitan ng mahadarang ex ni Alexus. Parang lagi na lang siyang nakaabang na magkamali ako para sitahin niya sa harap ng mga katrabaho namin. Pati trabaho ko parang dinadagdagan niya, pero hindi ko hinayaan na sarili ko na ma-stress sa kanya. Siya lang naman kasi itong bitter at hindi ako. Ang mas mahalagay kami ni Alexus at masaya ako. Yun nga lang, dahil sa napaka-busy nito, palagi ngayon na lang ulit kami nagkaroon ng pagkakataong mag-date. As in romantic date. Gusto ko matapos na kagad ang aking ginagawa dito sa nurse station para hindi ko na kailanganing mag-overtime. Mabilis kong inayos sa mga gamit at ni-review ang mga documents para sa mga darating na patient rounds sa next shift. Ang mga files na nasa harapan ko ngayon ay napaka-importanting detalye. Ito yung mga results ng mga tests, patient's record at mga plan para sa mga schedule na operasyon. Kanina pa nagbabibrate ang phone ko na nakapatong sa tabi ng aking workspace. Hoy! Si Han mo tumatawag. Ani Lily nakatingin sa screen ng cellphone ko. Saglit ako napatingin kay Lily. Kinuha kong telepono at sinagot yon, si Alexus. Oo, tuloy tayo. Hindi naman masyadong busy dito ngayon. Tapusin ko lang tong ginagawa ko. Okay, I love you too. Matapos kong ibaba ang telepono ay nakita kong kilig sa mukha ni Lily. Ngumiti ako sa kanya. First date namin mamaya bilang mag-boyfriend. Sad ko kahit hindi siya nagtatanong. Ang sweet, nito na kumikin ang mga mata. Biglang nag-ibang direksyon ng mga mata nito. Hi, Doktora! Nakangiting bati ni Lizelle sa nakita nito.
Hindi ko napansin na nakalapit na pala si Dr. Elvira sa amin dahil sa focus ako sa aking ginagawa. Tipid itong ngumiti. Very professional pa rin. Nurse Jezabel, can you facilitate the OR prep ASAP? Nito, nagkatinginan kami ni Lily. Ngayon pa lang inapapaisip na ako kung gaano katagal bago ko matapos ang pagpe-prepare ng operating room na inuutos nito. May date pa naman kami ni Alexus. Doc, ako na lang po. Pagpipresenta ni Lily na tila naunawa ng aking inaalala. No, may iba akong ipapagawa sa'yo. Wika ni Dr. Elvira na parang walang emosyong mababanaag. Kahit medyo naguguluhan ako sa biglaang utos ay kagad din ako umalis mula sa nurse station at nagtungo sa OR habang hawak ang mga dokumentong ibinigay na Dr. Elvira. Mabilis akong kumilos upang ihanda ang lahat ng nasa listahan ng mga kinakailangang gamit kagaya ng sterile gowns at iba pang mga importanteng bagay na parang wala na yatang katapusan. Nagmamadali man nagawa ko ng maayos ang lahat. Ang problema lang ay babalikan ko pang ginagawa ko kanina sa nurse station bago ko inutusan ni Doktora. Pagdating ko sa nurse station ay naroon ng iba pang mga nurse. Tinuloy ko lang aking trabaho. Kapag nakita niyo si Doktora Elvira, pakisabi okay na yung OR na pinafacilitate niya. Ani ko habang abala sa aking ginagawa. Tinignan ako ni Martha. Ha? Parang wala namang nakasked si Doc sa OR ngayon. Nasa admin siya ngayon kasi kasali siya sa meeting tungkol sa patient care policies. Hinihintay ko nga siya kasi nagpapasama siya sa medical supply room. I-check niya yung mga bagong equipment na kasali sa bagong project na pinadala para sa ibang wards. Nito, lihim akong napabuntong hininga. Nangyayari naman talaga to. Ilang beses na rin akong biglang inutusan ng ibang doktor para i-prep ang OR dahil may mga emergency operasyon. Pero itong si Elvira mukhang wala naman palang OR sa sked nito. Ano yun? Pinaayos niya sa akin pero hindi naman pala gagamitin? Ang sabi pa niya kanina, ASAP daw pero hanggang ngayon wala namang emergency. Namumuro na talagang bruhang yun Kainis, malilate tuloy ako nito sa date namin ni Alexus kung hindi pa ako magmamadali ngayon. Pinakalma ko ang aking sarili. Ayokong ma-stress dahil may date pa kami. Nag-inat-inat na muna ako. Nang matapos ko ang trabaho, tumingin ako sa relo, mabuti na lang hindi pa late, sakto lang. Magpapaalam pa sana ako nang mapansin naming papalapit si Dr. Elvira. May kasama tong dalawang nurse at mukhang silang nagmamadali. Lahat kaming nasa nurse station ay napalingon sa kanila. Pagtapat ng mga to sa amin ay huminto ang doktora. Pinasadahan niya kami ng tingin, nasa likuran ako ng mga nurse dahil mag-out na sana ako. Jezabel, sumama ka sa amin. Anito't mabilis na naglakad. Hindi ko na nagawang magtanong dahil mukhang nagmamadali sila. Kaya napasunod na lang ako sa kanilang tatlo. Sinabayan ko ng lakad ang dalawang nurse na hindi ko masyadong kilala. Anong meron? Tanong ko dahil halatang pag-alala sa mukha ng mga to. May VIP patient tayong pupuntahan. Isinugod daw. Ngayon lang. Nandun sa VIP room. Napaisip naman ako kung sinong VIP yun at masyado silang nagmamadali. Kalimitan kasi sa mga VIP yung pasyente namin ay galing sa pamilya ng mga politiko o kaya naman mga bigating businessman. Ngayon lang ako napasama sa ganitong duty kaya medyo kinakabahan ako. Si Elvira pa naman ang kasama ko. Diyos ko naman, bakit pakaramdam ko hindi ako makakalabas mamaya ng VIP room nang hindi umiiyak? Unang pumasok ng silid si doktor at nasa likod ng kami. Para lang akong tanga na napapunta sa lugar na wala akong ka-idea. Sinong VIP ba yun? Pabulong kong tanong sa kasama kong nurse. Kapapasok lang namin ng silid. Asawa daw ng CEO natin. Nito. Nanilog ang mga mata ko. CEO? Hindi ba't si Douglas ang CEO ng kumpanyang nagmamay-ari ng hospital na to? Asawa ng CEO? Si Moira? Pagtingin ko sa hospital bed ng pasyente ay nakita ko si Moira na nakahiga. Nag-alala akong bigla pero mukhang okay naman to. Nagkasalubong ang aming mga mata habang naglalakad ako papalapit sa kama niya. Bubuka pa sana ang bibig nito nang sanyasan ko siya na huwag maingay. Tinapat ko ang aking tuturo sa aking bibig. Mrs. Salvador, kamusta na pong pakiramdam niyo? Magalang na tanong ni Dr. Elvira. Okay na Doc, komportabeng sagot ni Moira. Hindi niyo po ba alam na buntis kayo? Anang doktor. Umiling si Moira. Buntis si Moira? Na naman? Kailangan namin kayong kabitan ng IV drip para maiwasan ang dehydration.
Akala ko hindi naman masama yung pagdurugo ko. Kailangan ba talagang kabitan ako niyan? Tanong ni Moira. Medyo mababa ang blood pressure niyo kaya nakakaramdam kayo ng pagkahilo. Ginagawa po talaga namin to para masigurong stable ang inyong kalagayan. Makakatulong to para ma-maintain ang tamang daloy ng dugo sa katawan niyo. Kailangan din namin kayong obserbahan na muna. Kung sakaling lumala ang symptoms, mas madali namin kayong mababantayan dahil nasa ospital na po kayo. Ito rin kasing order mula sa itaas. Tumawag ang CEO para sabihin wag na muna kayong palabasin. Paliwanag ni Doktora Elvira. Parang ang bait sa isip-isip ko. Lihim lang kaming nagsusulyapan ni Moira pero kanina pa ako nag-aalala sa kanya. Pasimple siyang umiti sa akin para iparating na okay lang siya. Pumasok ang isa pang nurse na may bitbit na IV kit. Nilingon ako ni Doktora. Jezabel, could you kindly set up an IV for Mrs. Salvador? Nito. Ako na naman? Kaasar, palagi ako na lang nakikita niya. Mukhang mga senior nurse naman tong kasama namin. Hindi ba dapat ang mga to ang gumawa kung VIP ang pasyente? Sa halip ni isang baguhan ang uutusan niya. Balak na naman niya ba akong ipahiya? At siya VIP patient pa. Lihim akong natawa. Kahit umutot pa ako ng mabaho ngayon, hindi ako mapapahiya kay Moira. Wala akong nagawa kundi ang buksan ng pakete ng IV supplies at ayusin ang mga kagamitan sa tray. Gumamit ako ng alcohol swab para linisan ang lugar sa paglalagyan. Nakaantabi naman ibang nurse para tulungan ako. Sisiw lang naman to para sa akin dahil lagi ko naman tong ginagawa. Nahagip na mga mata ko si Doktora Elvira na matiim na nakamasid at naghahanap na naman siguro ng mali. Hinawakan kong kamay ni Moira na tahimik lang nakamasid sa akin. Tinignan kong maigi upang tiyakin ang tamang posisyon. Gamit ang isang sterile technique, hinawakan kong IV catheter at dahan-dahan yung tinusok sa vein malapit sa kamay ni Moira. Ngunit hindi ko mahanap ang ugat kaya maingat ko itong inalis. Ngayon ko lang ulit naalala na mahirap nga palang hanapin ang ugat ni Moira. Ganito rin kasi ang nangyari nung nasa Batangas pa kami at ma-ospital ito. Hirap na hirap ang mga nurse na hanapin kung saan itutusok ang needle. Nakatatlong nurse pa nga ang nagsubok bago nila nahanap ang tamang ugat. Kaya matyaga lang na naghihintay si Moira sa akin ngayon dahil hindi ito ang unang beses na nangyari ito sa kanya.